Punta po tayo sa Tagaytay at Silang Restaurant. Una sa listahan ang Mrs. Haldos. Nagpa-reserve kami for dinner dito sa restaurant na ito. Napakaganda ng kanilang ambience, madaming puno. Ito po yung cellar room nila, yan yung may red door na yan. At dito naman po ginagawa yung kanilang tasting menu, ibig sabihin from dessert or from appetizer to dessert. Sa baba po, pwede rin pong mag-dine in dyan at dyan po makikita yung kanilang pangalan na nasa wall nila. Malamig po yung panahon nung pumunta kami. And yan, isa din po yan sa mga restaurant. At eto na nga po ang aming mga in-order. Nagtanong kami kay Kuya kung ano yung mga bestseller at yun po yung in-order namin. Yan po. Sobrang sarap po talaga. At syempre, hindi mo namin pwedeng palagpasin yung kanilang dessert. Two of their best-selling dessert. Eto po, yan po. At yung kanilang ice cream. Grabe, ang sarap po talaga. Ubus ho lahat ng pagkain, hindi na ho namin na videohan yan. Bestseller po nila yan. And of course, ang kanilang restroom. Ang ganda din at ang linis. Next stop, Conchas. Wala siya sa Cavite, nasa Laguna siya. Pero it's a quick dinner lang. Maganda naman yung ambience niya, pero hindi siya kasi pet friendly. Dahil nga may 2 dogs kami. Medyo pricey ng konti for a serving na for sharing na rin yan, pero medyo konti lang yung servings nila. And of course, ang kailang cutie-cutie na CR, malinis. Ang importante, malinis. Next stop is Asador Alfonso. From the parking, ayan, sinundo na ho kami ni Kuya. Although pwedeng lakarin, pero grabe yung service nila. Sinundo kami ni Kuya, meron silang cart para dalhin ka sa main restaurant. So, napakaganda po ng restaurant nila. And by the way po, yan ang kanilang CR. Syempre, hindi pwedeng hindi ma-videoan. Napakaganda ng CR nila. May nakita pa nga akong modest dun. And of course, yan. Sobrang ganda at ang linis po talaga ng CR. While waiting po dun sa aming reservation, dahil you have to reserve po your table, nandun muna kami sa kanilang lounge. And while seeing this restaurant, and eto na po, ang aming in-order, Kuchi. I think it's one of their best-selling, no? You have to order this in advance, 24-hour in advance before your reserve date. Yan, ayan po yung aming mga in-order. And yung Asador Alfonso po is chosen as one of the Michelin star in the recently concluded Michelin Guide. Next stop, Rosario. Ito po yung dating Josephine, which is now Rosario by Vikings. And they do serve buffet breakfast. Sobrang dami pong choices. For a price of 1,199, sulit na po ang inyong ibabayad. And masarap din po ang kanilang mga pagkain. In fact, pag dito ka nag-breakfast, pwede ka nang hindi mananghalian. Ayan, may dim sum po sila. May mga champorado, lugaw, may salad din ho sila. Napakarin namin choices, may mga kakanin, and of course, ang kanilang cereal at ang kanilang taho for breakfast nga naman. And of course, ang kanilang napakadaming drinks, ayan, punong-puno po ng juices, chocolate, tsokolate, yan, salad po, bumalik ulit ako sa salad, and sa kanilang mga puto, bibingka, kakanin, diretso na po tayo doon sa kanilang cakes, different kind of cakes. Although hindi ko na tinikman, sobrang busog na ho talaga ako. But I guess masarap din ho sila. Yan, may dim sum po. Binalikan ko ang dim sum, masarap po siya. And of course, napakaganda ng ambience nila, napakalawak. I think overlooking ito ng Taal Volcano. Sunod naman is bahay ni Maria at Marta. Medyo may pagka-Filipino ang type of food nila. Maganda rin ang ambience nila. Kitang-kita nyo naman ho sa video. Sobrang cozy. Ayan. And medyo malawak po. Ayan, dyan po pwede mag-picture. And may mga condiment section just in case gusto nyo ng added spice doon sa inyong mga kinakain. So, ayan po ang aming mga in-order. Parang Filipino food. Filipino comfort food actually. Masarap po naman siya. And of course, the tawilis, chicken wings, sisig, ang favorite ng mga anak ko, at ang pasta. Next up, bag of beans.
For the longest time, eto na talaga yung pinupuntahan kong restaurant whenever I am in Tagaytay, kahit nung wala pa kaming bahay sa Cavite. And ngayon po medyo renovated na siya. Dati open space tong lugar na yan. Yan, yung may payong na yan. And of course, ang CR, hindi pwedeng mawala. Ang ganda, no? Para siyang sinauna. And yung food nila, masarap. Ayan po. Madami din po ang servings. In fact, hindi namin naubos yan at itinake out pa namin. Next stop is Chef Comedor. Chef Chefy by Comedor. Quick dinner lang yon. And of course, Ming's Garden and Restaurant. Ito po yung restaurant na pag-aari ng asawa ni dating President Fidel B. Ramos. It's a garden restaurant, so napakaganda din ang ambience niya. Sabi ni Kuya, meron din ho silang buffet breakfast dito. Pero kami, ang in-order namin, may pagka-Filipino food nila, yung type of food nila, and of course, dahil magpapasko na, puto bongbong at halo-halo. Next stop is Cocina Bernardo. Located ito sa Angels Field Nature Sanctuary. In fact, ang lugar na to ay paborito sa mga wedding events. Napakaganda ho naman kasi talaga ng lugar. Sobrang lawak niya. So mostly, dito ginaganap yung mga garden wedding. And in fairness po, masarap naman ang kanilang pagkain. Yan po, salmon, in-order namin, samgyup, kare-kare. Yan. And of course, hindi pwedeng palagpasin ang dessert, ang aming favorite na dessert. At dumako tayo doon sa kanilang napakalaking CR at napakalinis naman talaga. Ang sarap nga mag-CR dito mag-picture-picture. Ayan, napakalaki po niyan. At ang ganda ha. And after namin kumain, dumako kami sa napakalawak nilang garden. Actually, it's a sanctuary. So pwede kang maglakad-lakad while watching the sunset. May pan din sila for koi na pwede kang magpakain. Just have to buy from them and papakainin niyo po yung mga isda dyan. So meron din pong mga duck na lumalangoy na makikita ho kayo dyan. And of course may mga tupa ho din sila na hindi na namin nakuhanan. Pet friendly ho ang restaurant na ito. Next stop, Pamahaw. It's a Filipino restaurant. So meron kang option na buffet or a la carte. So we opted for a la carte para matikman namin yung mga best of their selling menus. So para siyang mga kubo, ayan. Pero kung gusto nyo po, ayan, pwede ko kayo mag-dine in dito sa main hall nila kung nasaan yung pasalubong area din nila. But dahil may pets kami, so we opted to go doon sa kanilang kubo. So medyo may pagka-Filipino food din ho sila. And masarap talaga yung food. Ayan po. Inulit na naman amin ang pagpipicture. Masarap po talaga yung pagkain nila. Next stop is Mori. Actually, nadaanan lang namin to going to Nasugbu, Batangas. Pero in fairness, huwag nating i-underrate ito. Masarap din ho naman ang pagkain ng Mori. Ayan. Ayan po. Medyo small servings lang siya, pero good for sharing naman. And worth the price yung ibabayad nyo dito. Next stop is 180 by Chef Sao. Well, knowing Chef Sao, napakaganda ng ambience na to. I think this is a bahay bakasyonan before that they converted into a restaurant. Ang sarap po ng pagkain nila dito. In fact, 2 beses kaming kumain dito. Ito yung dinner, and we ordered separate kung anong kinain namin nung lunchtime. Iba din po yung in-order namin para matikman namin yung variety of their food. And wala kang halos matulak kabigin. Napakasarap ho ng mga pagkain nila. And pet-friendly ho ang restaurant. Eto ho naman, nung Chef Sao pa din ito, pero morning naman kami pumunta, lunchtime. Ang sarap po ng uso-buko nila. Grabe. And yung fish na yan, napakasarap din po niyan. For the price, okay naman siya because they deserve naman the price for the quality of the food that they are serving. Next up, Balay Mario. So, it's a halal food. Wala po silang pork dito. And sabi nga po sa menu po nila or sa table nila, may nakalagay na
Yung mga nagtatrabaho dito are working students na nakatira lang nearby. So, maliit lang yung restaurant na ito. May mga kubo-kubo din sila. Yan, ganyan po yung mga atake nung kakainan mo. Pero masarap po yung pagkain nila. Masarap po talaga, in fairness. And maganda rin po yung ambience. Alam mo, pag nasa Silang Cavite ka talaga or Tagaytay ka, ganito talaga yung atake ng mga restaurant. Parang mga garden type siya. Next is my country house. I think it's a vacation house before that they now convert into a restaurant. Grabe, napakaganda. Ang ganda ng restaurant na to. And parang hindi nila binago yung setup ng bahay. Ganun pa rin. They converted it just to a restaurant. Ang dami pong nagda-dine-in dito. Pet-friendly ho ang restaurant na ito dahil may 2 dogs nga po kami. And sobrang sarap ng pagkain. Kakaiba yung with a twist yung mga pagkain nila dito. And napakaganda ho ng CR. Next up is Jardin de Melizo. Maganda rin naman ang ambience nito, puno ng mga puno. Siyempre, nasa Cavite, 'di ba? Tindahan ng mga mga halaman. So, pet friendly ho ang restaurant na ito. So, ayan na nga po ang aming in-order. At ang favorite ko po ayun, yung nachos. Masarap po yung nachos nila. Next is Fatted Calf. Masarap po ang restaurant na ito. And yung ambience ba, parang kita mo yung kitchen nila. It's an open kitchen. Actually, it's parang open yung restaurant nila. Parang yung hangin pumasok since it's located in Tagaytay. So, sabi nila doon, dyan, sa menu na yan, mababasa nyo that yung sinuserve nila is from farm to table. So, they source out ingredients from their backyard and to the local farmers. At yon ang kanilang niluluto or iniyahain nila doon sa kanilang menu. Ayan po. So, tinanong namin si Kuya kung anong specialty nila at yun naman po ang in-order. Pero masarap po yung kanilang tinapay. Yan. Naubos ko lahat. At nanghingi pa ako ng extra. Masarap po yung mga pagkain nila, especially the burrata salad. Yan ang aking favorite. Yan. Nanghingi pa po ako niyan. Yan, usubo ko. Okay din naman po. Masarap po din ang kanilang mga pagkain. And of course, may mga cakes din sila na makikita siya downstairs. So, kung wala kang, it's a pet-friendly restaurant. So, kung ayaw mo sa taas, pwede ka sa garden. Mas maganda siguro dito kung dinner time. In fact, bumalik ho kami dito for dinner naman. Kasi eto, parang early dinner namin tong ginawa. Medyo may araw-araw pa. So, ayan po, mababasa nyo na sabi nga nila dyan, going back to basics, ganyan. So, para siyang basically farm to table talaga. So, parang sustainable yung pinopromote nila dito sa Fatted Calf. Yan. So, masarap. And in fact, yung ube cake nila yan. Hindi ko alam ko ube cake ang tawag doon. Napakasarap nung cake na yon at nag-take out pa ho kami. Yan, konting picture-picture. After namin kumain, inikot namin yung lugar nila. So, napakaganda ng ambience, malamig dahil nasa Tagaytay area na siya. And ang babait na mga staff, talagang alagang-alaga kapag dyan ka kumain. Next stop is Abanico. Malapit lang to sa bahay namin, insa lang. So, parang may pagka-Filipino din yung atake ng mga menu nila dito. Yan, yung CR nila. Ganda din. Ang linis. Sobrang aesthetic. Tapos, ayan lang yung, may coffee din sila on the other side. Pero kami, in-order na namin at pinaserve namin dito sa Bahay Kubo. It's a pet-friendly, kaya nandoon kami sa may bandang kubo. Pero pwede ka rin mag-dine-in doon sa main hall nila. So, pwede rin mag-hold ng mga events place dito. And, of course, yung kanilang cafe ata, I think they do serve one of the best coffee dito. Pero kami, Filipino food lang ang aming in-order dito. So, masarap naman. And okay yung lugar. Napakaganda ng ambience niya. Ayan, yan po yung pinaka-main hall nila. Ito naman yung kanilang coffee shop. Yan. Next stop is Mario Mio. So, kung gusto mo ng Italian resto, malapit din po ito sa amin sa Salang, then go to Mario Mio. Maliit lang yung restaurant na ito, pero grabe po naman ang sarap ng kanilang siniserve na pagkain. So, in fact, we go for pasta. Siyempre, Italian. So, we ordered pasta. We ordered
Steak, I think. Ayan, yung mga juices nila, different kind of pasta in order namin, pizza. Yan. Ayan po. And of course, steak. Siyempre, Italian restaurant eh. Yan. May pizza din. Yan. That's it po and thank you for watching.